Dakila, banal at mapagpala naming Amang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo upang magtipon sa harapan ng iyong banal na salita upang pasalamatan ang dakilang biyaya ng iyong pagliligtas. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ito'y nahayag sa Panginoong Hesukristo na siyang umako sa lahat naming kasalanan upang tanggapin ang lahat ng kahatulan dito at pakalinisin kami sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Ang biyayang ito, Panginoon, ay patuloy naming ipinagpapasalamat kaya't ang iyong mga anak ay narito upang papurihan ka dahil sa biyayang aming tinanggap. Panginoon, salamat rin po sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iglesia na siyang iyong katawan, kung saan kami ay patuloy mong pinapatnubayan, tinutustusan, iniingatan at tinuturuan. Salamat, Panginoon, sa masaganang biyayang ito na aming tinatamasa. Nawa ay magawa naming mabuhay at lumakad ng ayon sa iyong kalooban upang sa pamamagitan nito ay maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Tulungan mo po kami na lumago sa kaalaman at sa pananampalataya upang may sagawa ang kalooban mo habang kami ay nabubuhay. Panginoon, maaaring ang ilan sa mga kapatid ay hindi po makakarating sa oras na ito. Ano man ang kanilang ginagawa, saan man po sila naroroon, hawakan mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ipakita at iparanas ang iyong kapangyarihan upang makita nila na sila'y walang magagawa kung sila'y hiwalay sa iyo. At nang sa gayon, makasama namin sila sa mga susunod na pagkakataon na nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, sa kanila na may karamdaman, ipagkaloob ang kagalingan at kaginhawaan upang makita nila ang biyaya na nagmumula sa iyo. At sa kanila na dumaranas ng kapighatian at ng kahirapan, ikaw nawa ang umaliw sa kanila at makita nila ang biyaya mula sa iyong salita. Panginoon, hanggang sa pagtatapos ng aming gawain, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Gayon din sa akin, gamitin mo po ako ayon sa iyong kalooban upang ang salita mo ang kanilang marinig at hindi po ang salita ng tao. Maasa kami sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, buksan po natin yung ating mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Okay, nariyan na po. Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 1. John chapter 1. Basahin po natin ng sabay-sabay yung pong verse 16. Okay, nariyan na po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Umaga po. Okay, talagang nakaka-bless po talaga kapag nakikita ko po ang Castillejos Church na talagang naroon po yung literal na paglago. Sa katunayan, nakikita ko po sa page
Facebook page ng Castillejos Church, yung pong napakaabalang schedule. Okay? So talagang napakarami po ng mga gawain, especially po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? So umaasa ako at naniniwala na marami po ang narito ngayon ay mga bago. Okay? May mga bago na naligtas. Okay? So sa mga nagdaang Bible seminar. Kaya nung nakaraang buwan, naalala ko, November, ako pala, sa Castillejos pala ako magsasermon. So naisip ko, ano po ba yung maaari kong ibahagi? Dahil nalalaman ko, siyempre, ang nangangasiwa dito po ay isang senior pastor. Kaya naniniwala po ako na talagang ang mga kapatid ay puspos sa salita ng Panginoon. Kaya ipinanalangin ko po na gamitin ako ng Panginoon dun sa biyaya na kinakailangan sa araw na ito. So, ang akin po ibabahagi ay maaring nalalaman na po natin, especially ng karamihan. Okay? Subalit, ito po ay mahalagang bagay para po sa mga bagong naligtas at gayon din naman sa mga naligtas na. Okay? So, ito po yung mga mahalagang bagay, mga pangunahing bagay na dapat malaman ng mga naligtas na Kristiyano. Upang sa pamamagitan ng mga pangunahing bagay na ito, ay magawa nating pasimulan ng maayos ang ating Christian life at ayon sa kalooban ng Panginoon. At gayon din naman sa mga regular member na, ay mapaalalahanan tayo sa mga mahahalagang bagay na maaring ang ilan ay nagkakaroon ng limot, di ba? Nakakalimutan. So sana ma-remind po tayo. Okay? So una sa lahat, sabi po rito, mula sa kanyang kapuspusan tumanggap tayong lahat biyaya. Okay? So alam natin ito, ano po ito? Ito po yung kaligtasan. Una sa lahat, yung kaligtasan ay biyaya na tinanggap natin mula sa Panginoon. Sabi po sa Efeso 2:8, di po ba? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Okay? So yung kaligtasan, biyaya na tinanggap natin nang walang kondisyon mula sa Panginoon. Wala pong kondisyon. Kaya napakahalaga po na makita natin yung kaligtasan bilang isang biyaya. Alam po natin yung biyaya, di po ba? Medyo malalim na Tagalog kasi. Di ba? Mas madaling isipin, kaloob o regalo, di po ba? Yung regalo, ibinigay sa atin ito nang hindi natin binayaran o walang kapalit, di po ba? So ibig sabihin, ibinigay sa atin ito. Pero ang Diyos, napakadakila talaga dahil kahit hindi tayo karapat-dapat. Yung regalo kasi ibinibigay sa mga karapat-dapat, di ba? Pero tayo, yung regalo na ibinigay ng Diyos, actually hindi po tayo karapat-dapat. Subalit ibinigay niya ito, walang kondisyon. Kaya nga, napakahalaga po sa atin, makita ito bilang biyaya. Okay? Dahil kung hindi natin makikita itong biyaya, hindi tayo mabubuhay ng pinasasalamatan ng Diyos. Di po ba? Ano ba kumbaga, karapatan ba natin na tayo po ay maligtas? Hindi po. Napakahalaga po makita natin ang kaligtasan bilang biyaya. Bagamat hindi tayo karapat-dapat maligtas dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating kalagayan bilang makasalanan, at itinakda tayo ng Diyos bilang isang matuwid na hukom, nahatulan sa impyerno. Subalit dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, isinugo niya ang tanging anak, ang Panginoong Yesus, upang siya ang umako sa lahat nating kasalanan at siya ang hatulan. Di ba? Hatulan sa ating mga kasalanan at tubusin tayo sa kaparusahan ng kasalanan ng kanyang mahalagang dugo. Kaya napakahalaga po na makita natin itong biyaya. Ang kaligtasan ay kapatawaran ng kasalanan. Lucas
chapter 1 verse 77, di po ba? Kaya nararapat na magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, at ito po'y ginawa ng Panginoong Hesukristo ng walang kondisyon. Tinanggap natin ito ng walang bayad. Alam niyo na po yung kwento ng isang tao na nalulunod at nasaksihan ng 2 tao? Narinig niyo na po yun? Na po? Hindi pa. Yung iba po maaring narinig na nila. Di po ba? Okay? Napakaganda po kasing illustration nito. Okay? Pagdating sa biyaya. Okay? So, merong isang tao na nalulunod sa dagat at ito po ay nasaksihan ng 2 tao. Okay? Yung unang tao, sinagip niya yung nalulunod. Okay? So, sinagip niya yung nalulunod, naligtas po yung nalulunod. Subalit yung isa, nasaksihan niya yung pagliligtas nung isang tao doon sa nalulunod. Okay? So, dito po, makikita natin yung pong taong nalulunod, naranasan po niya na siya po ay iligtas ng isang tao. Di po ba? Samantalang yung isa, nakita niya lamang, nasaksihan niya lamang, nalaman niya lamang. Tama po? Okay? So yung isa, naranasan ang pagliligtas, yung isa, nakita, nalaman lang yung pagliligtas. Ngayon, sino sa dalawa yung lubos na magpapasalamat? Siya pong nakaranas. Opo, ikaw man di ba? Kapag nalunod ka at niligtas ka ng isang tao, siguro abot-abot ang pasasalamat mo. Di po ba? Tuwing makikita mo siya, gusto mo siyang gawan ng mabuti bilang pasasalamat. Sa katunayan, gayon din po sa kaligtasan. Sino mang tunay na nakaranas sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang puso, siya po yung nagkakaroon ng lubos na pasasalamat. At sa kanyang pamumuhay Kristiyano, namumuhay siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi nakita niya yung ginawa ni Kristo bilang biyaya. Di ba? Kaya pinagpapasalamat niya. Naranasan po kasi niya. Subalit, may iba na hindi po naranasan. Kundi dumating lang sa kaalaman, hindi po nila magawang makapagpasalamat. Kaya napakahalaga po na meron tayong malinaw na pagkaunawa patungkol po sa biyaya ng kaligtasan. Opo, madalas po nating nababasa, madalas nating naririnig. Pero sa ating puso, paano natin pinanghahawakan yung biyaya ng kaligtasan? Di po ba napakahalaga po nito? Walang kabuluhan kasi kahit araw-araw mong naririnig ito. Di po ba? Kung hindi naman nagkakaroon ng kahulugan sa puso mo. Napakahalaga po. Okay? Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po yung pananampalataya? Doon sa biyaya. Okay? Gaya ng sinabi kanina sa Efeso 2:8, di ba? Sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung pong pananampalataya doon sa biyaya, ito po yung pagsasagawa sa pinaniniwalaan. Pamumuhay ayon sa iyong pinaniniwalaan. Okay? Alam mong iniligtas ka ng Panginoon dahil sa iyong mga kasalanan, mamuhay ka ayon dito. Dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan? Hindi po. Di po ba? Kundi bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos bilang pasasalamat. Yun po yung pamumuhay pananampalataya. Okay? Yung lubos na pagtitiwala, ito po yung pamumuhay ayon sa pinaniniwalaan. Yan po yung pananampalataya. Kaya, yung mga nakaunawa, meron silang kapayapaan. Okay? Meron silang kapanatagan. Okay? Dahil sa kanilang puso, nalalaman nila, wala nang kahatulan ng kasalanan. Kahit magkasala sila, alam nilang hindi sila hahatulan ng Diyos. Okay? Pero hindi po natin dapat sadyain. Okay? Gayon din naman, noon, namumuhay tayo para sa ating sarili lamang. Subalit ngayon, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon ay namumuhay hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Sumusunod at nagbibigay
kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng nabagong buhay, ng ating nabagong buhay. Okay? Mahalaga po na maunawaan natin yung kalagayan na tayo po'y nabago. Okay? Tayo po'y nabago. Anong sabi sa 2 Korinto? Tignan natin, 2 Korinto, chapter 5. Mga basic po ang mga aral na to, subalit napakahalaga na makita rin po natin yung mahalagang bagay na itinuturo sa atin. 2 Korinto chapter 5 verse 17. Okay, basahin natin 3 to 1. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, at ang lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Opo. Sabi rito, sino mang na kay Kristo. So sino po ang mga na kay Kristo? Nalalaman po natin silang mga ligtas, silang mga nakaunawa sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon, silang mga tunay na Kristiyano. Sila po ay na kay Kristo. So, silang mga na kay Kristo, sila po ay bagong nilalang. Alam natin, naipanganak na muli, di ba? Spiritually, at hindi na makasalanan sa mata ng Diyos, kundi isa ng minamahal na anak. Okay? Kaya nga nabago. Minamahal, inaalagaan, pinapatnubayan, tinutustusan ng Diyos. Nung hindi pa tayo naligtas, kaaway tayo ng Diyos at hahatulan tayo ng Diyos. Okay? Kaya naman bilang mga anak, nananatili tayo sa piling ng ating magulang, ng ating ina, di po ba? Ng Diyos at ng church sa kanyang salita. Yung pananatili natin sa church. Okay? Nagbubulay-bulay tayo ng salita, nananalangin tayo, nakikisama, nag-evangelize. Okay? Mula sa kawalan ng kaalaman patungkol sa Diyos, kawalan ng kaalaman tungkol sa salita at kalooban ng Diyos, tungo sa isang pamumuhay para sa Panginoon. Kaya nga po, nabago, bagong nilalang. Sino mang ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Mahalaga sa isang naligtas ang malinaw na pagkaunawa sa kanyang nabagong kalagayan. Kung hindi po natin malinaw na nauunawaan yung pagbabago ng ating kalagayan, hindi natin magagawang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Opo. Kung hindi natin malinaw na naiintindihan na tayo'y nabago na. Okay? Nabago na. Bigyan ko kayo ng illustration. Yung isang elementary student, kapag siya'y nag-graduate, papasok siya sa high school. Opo, high school. Okay? So, balikan natin yung dati kasi ngayon, grade, yung high school, grade ano pa rin eh. Di ba? So, balikan natin yung dating form. Ngayon, malinaw sa kanya. Okay? Malinaw sa kanya na kapag siya'y nakatungtong na ng high school, hindi na siya elementary. Tama po? Opo. Yung kanyang pamumuhay, mababago. Ibig sabihin, hindi na siya mag-aaral ng mga pinag-aaralan ng elementary. Hindi na siya gagamit ng mga bagay na ginagamit ng elementary. Bakit? Alam niya sa sarili niya, high school na siya. Di po ba? Ganon din sa high school to college. Di po ba? Kung nung high school, pa-easy-easy ka, pero pagdating mo ng college, hindi na. Di ba? Halos wala ka ng time. Di ba? Magliwaliw, gumala. Di po ba? Dahil maraming oras ang kailangan mo para sa college. So, ibig sabihin, malinaw sa kanila yung nabago nilang kalagayan. Di po ba? Sa mga empleyado, sino po mga nagtatrabaho? Ayan. Sa mga nagtatrabaho, di ba? Merong mga regular employee, di po ba? So, yung mga regular employee, ginagawa nila yung mga bagay na dapat nilang gawin. Ngayon, kapag siya ay na-promote, sa palagay ninyo, naging supervisor,
Maaari pa ba siyang gumawa ng bagay na ginagawa ng regular employee? Hindi na po. Bakit? Kasi alam niya, hindi na siya regular employee. Siya'y nabago na. Okay? Ganon din, pag siya'y na-promote ulit na maging manager. Di po ba? So, kailangan niya na lang i-manage. So, dito po, makikita natin yung malinaw na pagbabago ng kalagayan. Okay? Maging sa mga single. Di po ba? Yung mga single, anong mga nagagawa natin habang single? Sa mga may asawa, nagagawa nyo pa rin ba? O di po ba? May mga bagay na hindi na tayo nagagawa dahil may asawa na. So makikita po natin dito, di ba? Yung mind setting. Di po ba? Bakit? Kasi malinaw na nabago na yung kanyang kalagayan. Alam niyo po, ganun din po sa Kristiyano. Okay? Maraming mga Kristiyano, bagamat nagsasabing sila'y naipanganak na muli, na born again, pero ano po nangyayari? Nananatiling gumagawa pa rin sa mga gawa ng sanlibutan. Di po ba? Hindi naging malinaw na siya'y isang bagong nilalang. Okay? Lahat ng bagay na nakasanayan mula sa dating kalagayan, na bago tungo sa panibagong kalagayan, ito dapat yung ating mindset. Lahat naging bago. Hindi na maaaring manatili sa dating gawa, dating kaisipan, maging sa pananalita. Hindi na po. Kailangan lahat naging bago. Di po ba? Alam niyo po, alam naman natin ang talata na ito, pero hindi natin ito na pag-iisipan. O kaya minsan, nakakaligtaan natin. Okay? Kaya ang nangyayari, bumabalik pa rin sa dati. Okay? So tayo po yung nabago na. Okay? Kaya sinisikap natin. Bagamat hindi naman ito biglaan, hindi naman madali ang pagbabago, subalit nasa isip at puso natin, sinisikap nating mabago ang mga ito. Hanggang maging ganap yung ating kalinisan, yung ating kabanalan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung hinihintay natin Di ba? Yung pagdating ni Jesus. Kaya ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil hinihintay natin si Jesus. Upang sa kanyang pagdating, di ba, taas noo tayong haharap sa kanya. Merong kalinisan, may kabanalan. Okay? Dahil kailangan na humarap tayo sa kanya na isang malinis at banal, gaya ng isang asawang babae, di ba? Sa araw ng kasalan, di ba? Sa araw ng kasalan, naghahanda po talaga yung asawang babae para po sa pagharap niya sa kanyang asawang lalaki. Tingnan natin 2 Korinto chapter 11. Muli po, ang mga talata na ito ay talagang madalas at palagi na po nating naririnig o nababasa. Kaya napakahalaga na patuloy tayong paalalahanan nito para ito po yung maisagawa natin sa ating pananampalataya. Okay? 2 Korinto chapter 11, basahin po natin yung verse 2. Okay, basahin natin verse 2, 3 to 1. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Okay, so alam po natin ito, ang isang lalaking ito ay ang Panginoong Hesukristo, at kayo bilang malinis na birhen, tayo po, yung church. Di po ba? Ang brothers and sisters. Okay? Pagdating niya, siyempre karapat dapat na maging malinis tayo sa kanyang harapan. Ito po yung proseso ng ating pagpapakabanal. Habang hinihintay natin ang pagdating ni Jesus, di ba, kagaya nito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagsasanay tayo, nagsasanay tayo sa kabanalan, nagsasakripisyo tayo para gawin ang kalooban ng Panginoon upang sa kanyang pagdating, haharap tayo sa kanya na naisagawa ang lahat upang humarap ng malinis sa kanyang harapan. So ito po yung larawan na suot-suot natin yung damit pang
kasal. Di ba? Ano po ito? Yung tinatawag na damit ng kaligtasan. Okay? So, sabi sa Isaías 61:10, di po ba? Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. So, napakahalaga po na meron din tayong katiyakan na tayo po ay nakasuot ng damit ng kaligtasan. Okay? Dahil hindi natin, actually, may mga ilan kasi, ayon dito sa talinhaga tungkol sa kasalan, okay, may isang tao na bagamat nasa loob, okay, nasa loob na nung bahay ng handaan ng kasalan, ay hindi po siya nakadamit pangkasal. So, napakahalaga rin po na i-check o sinusuri natin ang bagay na ito. Okay? Hindi po sa ibang tao, kundi sa ating sarili. Suot ko ba ang damit ng kaligtasan? So, sabi tingnan natin, Mateo chapter 22, yung talinhaga tungkol sa kasalan. Mateo chapter 22. Okay? Sabi po sa verse 12, sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Okay? So, ibig sabihin, nakapasok po siya. Okay? Nakapasok siya sa loob. Subalit, hindi suot yung damit pang kasal. So, nalalaman natin, ito yung larawan ng taong hindi naligtas. Okay? Hindi ligtas. Bagamat, nakikibahagi siya sa pagtitipon. Di po ba? So, maaaring dumating siya sa pagkaalam ng Ebanghelyo, subalit hindi siya tunay na sumampalataya. Kaya habang nanatili tayo dito sa church, narito yung higit at higit na pagkakataon upang suriin natin yung ating mga sarili kung tayo po ay nakadamit pangkasal. Ibig sabihin, tayo ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Tayo ba ay nag-iisip o gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos? Or tayo po ay nakikibahagi lamang para sa ating mga sariling pakinabang, para sa ating sariling kapakanan? Di ba? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Okay? Kung tunay tayong sumasampalataya, okay? O tayo'y nakikidalo lamang dahil nais natin. Okay? Alam natin ito mula sa ibang denominasyon, di po ba? Na marami sa kanila ay dumadalo dahil base sa kanilang emosyon. Di po ba? Nakita nila masaya, kantahan, okay? Maraming tao. Dito po na ito po yung motivation nila sa kanilang pagpunta sa church. Okay? Yung iba naman dahil sa pakinabang. Di ba? Hindi mula sa church. Yung pakinabang nila na sasagutin ng Diyos yung kanilang mga panalangin, di ba? Yung mga tao hingi ng hingi, di ba? Panginoon, bigyan mo ko ng ganito. Sana maging ganito. Sana po ganito. Sana po, di ba? Puro sana all. Di? Pero sa mga Kristiyano, ganito po ba ang dapat na puso natin kapag tayo ay nasa pagtitipon o lumalapit sa Panginoon? Tayong Kristiyano, alam natin na alam na ng Diyos ang kailangan natin. Di po ba? Alam niya na. At ibibigay niya ito ayon sa panahon. Kaya ano ang dapat? Ano ang dapat sa atin? Namumuhay tayo na nagpapasalamat, nagbibigay ng kaluwalhatian. Opo. Pupunta tayo sa church upang bigyan ng luwalhati ang Diyos. Pupunta tayo sa church upang pasalamatan ng Panginoon. Okay? Yan po yung tamang puso. Tingnan natin. Kawikaan, chapter 30. Mga awit. 30.
Okay? Basahin natin yung verse 11. Mga awit 30 verse 11, basahin natin. Iyong ginawang sayaw para sa akin ang pagtangis ko. Hinubad mo ang aking damit sako at binigkisan mo ako ng kagalakan. Opo. Okay? So, yung sayaw para sa pagtangis, yung paghubad ng damit sako, binigkisan ng kagalakan, ang mga ito ay paglalarawan ng pagliligtas ng Diyos mula sa ating kapighatian tungo sa kagalakan. Kung paanong inalis niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Pinawi ang alalahanin sa hatol ng kasalanan at binigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso. Okay? Ito yung ginawa niya. Kaya anong nararapat gawin? Yun po yung verse 12. Basahin natin, verse 12. Upang luwalhatiin ka ng aking kaluluwa at huwag manahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Opo. Kaya napakahalaga po. Yung pong sa ating puso, malinaw po na nauunawaan natin yung pong mga pangunahing bagay o aral na mga ito. Okay? Kaya kung babalikan natin dun sa kasalan, Mateo 22, sabi sa verse 13, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas, doon ay ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Okay? So, ito po ay hindi pananakot, kundi isang babala upang hindi po tayo maging kampante sa ating kasalukuyang kalagayan. Kadalasan nagiging kampante na lamang po ang mga Kristiyano sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Nagiging sapat na silang nakakadalo sila ng Sunday, nakakadalo sila ng Wednesday, di po ba? Subalit, hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pagdalo. Kailangan maging sa ating pamumuhay nangyayari ito. Saan man tayo naroroon? Sa ating mga bahay mismo, sa mga kung tayo nasa eskwela o nasa trabaho, okay, na isasagawa yung kalooban ng Panginoon. Nangyayari yung pamumuhay Kristiyano, yung pong kabanalan, pagpapakabanal. Okay? Hindi po tayo banal o Kristiyano tuwing Linggo o Wednesday lang. Okay? Sana po sa lahat ng oras. Kaya, sabi sa verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Okay? So napakahalaga po nito na sa pamamagitan ng mga talatang ito ay magkaroon din tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili. Okay? Pagsusuri. Kailangan makita rin natin yung ating mga sarili, hindi lamang dun sa ating pagdalo, maging sa mga bagay na ginagawa natin sa labas ng church. Okay? Dahil ang tunay na napabago, silang mga tunay na nagsisi. Okay? Silang mga tunay na nagsisi. Kaya sabi sa Isaías 55:7, di ba, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Lisanin, ibig sabihin iwan. Kaya nga, lahat naging bago. Bakit? Kasi lahat iniwan. At nang liko ang kanyang pag-iisip. Di po ba? Yung likong kaisipan, iniiwan po. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Kaya maging doon sa pagsisisi, alam natin Diyos ang kumilos sa atin bago tayo naligtas. Di po ba? Maaring nalaman natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos, subalit, okay? Tinulungan pa rin naman tayo talaga ng Diyos. At biyaya ito sa atin na tayo'y tinulungan ng Diyos maging sa ating pagsisisi. Anong sabi sa Roma chapter 2 verse 4? O inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang maakay sa iyo sa pagsisisi. Okay? Biyaya ito sa atin na maging do sa punto ng ating pagsisisi, kumikilo sa atin ang Diyos. Okay? Kaya nga,
Wala pong tunay na naligtas sa pamamagitan ng pagkaalam lamang ng Ebanghelyo, subalit sila na tunay na nakakilala sa Diyos. Ano yung pagkakilala sa Diyos? Nakilala mo ang Diyos ay hukom at hahatulang Kanya dahil sa iyong kasalanan. At nakilala mo ang iyong sarili na ikay makasalanan, araw-araw nakakagawa ng kasalanan. At nakita mo yung paghatol ng Diyos, yung matuwid na paghatol ng Diyos para sa iyo mismo. Kaya dumating ang tao sa tunay na pagsisisi. At silang tunay na nagsisi ay nabago at nababago sa pamamagitan ng salita. Hindi po sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo. Okay? Kaya ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon. Naintindihan? Biyaya. Okay? Subalit, ayon sa pamagat ng sermon, mayroon pang mga biyaya na nakapaloob. Okay? Nakapaloob dun po sa kaligtasan. Gaya ng sabi sa ating main verse, mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap tayo ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ngayon, sa palagay po ninyo, ano pang biyaya yung nakapaloob dun sa kapatawaran ng kasalanan? Okay? Di po ba? Kapatawaran ng kasalanan? Biyaya? So, ano po yung nakapaloob dun sa kapatawaran ng kasalanan? Ano pong biyaya ang nakapaloob dun? Ito po yung tinatawag na pag-aaring ganap. Okay? Naririnig po natin ang salitang ito. Madalas nating naririnig. Ang pag-aaring ganap ay bahagi po ng kaligtasan. Subalit, nauunawaan po natin ang kahulugan nito. Okay? Mainam din po na meron tayong malinaw, especially po sa mga bago. Baka meron pa silang pag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan. Mabuti na meron tayong malinaw na pagkaunawa doon po sa pag-aaring ganap. Okay? So, tingnan natin, Roma chapter 4. Roma chapter 4. Nariyan na po. Basahin po natin yung verse 25. Mga taga-Roma, chapter 4, verse 25, basahin po natin. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y aring ganap. Okay, so dito po makikita natin, ibinigay sa kamatayan, ito po si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesus, ng kanyang buhay at ng kanyang dugo, ipinahayag yung kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin na isa katuparan yung katwiran ng Diyos. Doon sa Roma 3:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, sabi rito, at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ano po ibig sabihin nito? Yung pag-aaring ganap. Ibig pong sabihin, napatawad ka sa iyong mga kasalanan, yung pag-aaring ganap, ito po ay pagturing sa iyo na isa kang matuwid. Ibig sabihin, wala kang kasalanan. Okay? Hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Yun po yung pag-aaring ganap. Tingnan din natin. Gawa chapter 13. Yan, basahin po natin yung pong verses 38 at 39. Okay, mga Gawa, chapter 13. Mula po verse 38 hanggang 39. Okay, basahin natin, 3 to 1. Kaya mga kapatid,
maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan ng bawat ng palataya ay pinanalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang aring ganap ng kautusan ni Moises. Okay? So sa verse 39, sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay. Ito po yung pag-aaring ganap. Okay? Yung pagturing, yung pagiging matuwid, yung kalagayan na walang kasalanan. Kung ang isang tao ay inaring ganap, siya ay itinuturing na walang kasalanan. Matuwid. Okay? Banal. Sabi rito, pinalalaya sa lahat ng bagay. Okay? So kung saan, hindi kayo kayang aring ganap ng kautusan ni Moises. Okay? So sa pamamagitan ng kautusan, nakikita natin na patuloy natin itong nalalabag. Okay? Sa pamamagitan ng 10 utos. Subalit sa pamamagitan ng pag-aaring ganap na kay Kristo. Di po ba? Tayo na sumampalataya sa Kanya, itinuring na ng Diyos na walang nalalabag sa 10 utos na ito. Okay? Naintindihan po natin? Opo, nasusuway natin yung 10 utos. Pero dahil kay Kristo sa Kanyang dugo, ang tingin ng Diyos sa atin, bagamat nakakalabag tayo, hindi natin ito nalalabag. Yun po yung pag-aaring ganap. Okay? Yun po yung pag-aaring ganap. Kaya nga, ang taong naligtas, tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Kapanabay nito, kapanabay po, okay? Inari siyang ganap. Napatawad ang kanyang kasalanan at inari siyang ganap. Ang kaligtasan ay dakila. Di po ba? Napawalang sala ka na, napatawad ka sa kasalanan. Subalit, higit na dakila, yung pong ariing kang ganap. Higit na dakila, yung pong maging matuwid ka sa mata ng Diyos. Tingnan niyo po ito, isang illustration. Yung pong preso. Di ba? Yung preso, nakakulong po yan. Di po ba? Bakit? Kasi pinagbabayaran niya yung kasalanan na nagawa niya. Ngayon, kapag nakapagpiyansa siya, makakalaya siya. Ibig sabihin, larawan ng napagbayaran niya yung kanyang kasalanan. Okay? So parang napatawad siya sa kanyang kasalanan. Tama po? Opo. Yun yung larawan ng kaligtasan. Intindihan? Larawan ng kaligtasan. Subalit, ang presong ito, okay? Napatawad na sa kanyang kasalanan. Kapag nakagawa uli ng kasalanan, ano mangyayari sa kanya? Makukulong siya ulit. Di po ba? Opo, makukulong siya ulit. Subalit sa mga Kristiyano, hindi po. Yun po yung biyaya ng pag-aaring ganap. Ibig sabihin, kahit nakakagawa ka ng kasalanan, kailanman hindi ka na mapupunta sa impyerno. Okay? Napatawad na ang ating mga kasalanan. Kapanabay nito, inari tayong matuwid, inari tayong malinis, banal, at inari tayong hindi na nagkakasala. Opo, yun po yung pag-aaring ganap. Okay? Tingnan natin. Roma chapter 3. Ibasahin natin verse 21 at 22. Roma chapter 3 verses 21 at 22, basahin natin. Subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Upo. Okay? So sabi rito, subalit ngayon. Okay? Subalit ngayon. Ibig sabihin, nangyari yung verse 21, ano yun? Nahayag ang katwiran ng Diyos, yung pagtubos ng kasalanan kay Kristo Jesus. Bakit? Di ba? Sabi, subalit ngayon. Ibig sabihin, ito yung dahilan. Bakit? Dahil doon sa verse 20.
Okay? Dahil sa verse 20, nangyari ngayon yung 21. Tingnan natin, ano ba yung sabi sa verse 20? Basahin natin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakailala ng kasalanan. Opo, di ba? Dahil walang ituturing na ganap dun sa 10 utos. Kaya nga, nahayag ang Panginoong Hesukristo. Ito yung nagsasabi, di ba? Yung 10 utos, nagsasabi kung ano ang mga kasalanan. Subalit nalalaman natin, walang taong makakatupad ng 10 utos ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya sa verse 21, upang maisakatuparan ang pagiging matuwid ng Diyos, hiwalay sa kautusan, isinugo ng Ama si Jesus na siyang aako sa kaparusahan ng lahat nating mga kasalanan upang sa pamamagitan niya mapawalang sala tayo mapatawad. Naalis ang kasalanan kahatulan. At kalakip nito yung verse 24. Basahin natin, verse 24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Okay? Silang mga tinubos ng dugo ni Jesus, silang mga sumampalataya na patawad. Ano daw? Sabi dito, silang ngayon ay itinuturing na ganap, okay, ng kanyang biyaya. Ibig sabihin, itinuturing na tayong matuwid ng Diyos. Okay? Hindi po ba higit na biyaya ito mula sa kapatawaran ng kasalanan? Nakita po natin yung kaibahan at higit na biyaya. Doon sa preso lang, di ba? Yung pong kasalan, yung bagamat na kalaya siya, kapag nakagawa ng kasalanan, makukulong siya ulit. Subalit, tayo na inaring ganap ay may higit na biyaya dahil sa pag-aaring ganap ng Panginoon. Okay? Tingnan natin. Unang Korinto, chapter 6. Kaya, kung walang pag-aaring ganap, walang kasiguraduhan ang ating kaligtasan. Bakit? Kasi patuloy tayo nagkakasala eh. Di po ba? Subalit, dahil sa pag-aaring ganap, may kapanatagan tayo sa ating kaligtasan. Unang Korinto, chapter 6, verse 11. Okay, basahin natin. 3 to 1. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, naugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Okay? Kaya sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng higit na katiyakan. Okay? Higit na katiyakan sa ating pagpasok sa langit. Mula sa pagiging napatawad sa kasalanan, tungo sa pagiging isang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga sa Panginoon, di po ba? Anong sabi niya? Ang kanilang mga kasalanan na hindi ko na aalalahanin pa. Okay? Kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Bakit hindi niya na kailangan pa alalahanin kung tayo man magkasala? Bakit inari niya na tayong ganap? Okay? So, yung kaligtasan, ito po'y biyaya sa atin. At ito po'y napakadakila dahil hindi tayo karapat-dapat. Okay? Pero higit pa rito, higit pa sa kapatawaran ng kasalanan, inari tayong ganap ng Diyos. Ibig sabihin, itinuring tayong walang kasalanan o kaya hindi nagkakasala. Okay? So ano pa po? Ano pang biyaya doon po sa kaligtasan? Okay? Nakapaloob doon sa kaligtasan. Isa pong biyaya sa kaligtasan ay yung pong yung pagdating ng Espiritu Santo. Okay? Ito po'y ipinangako sa kanila na mga sasampalataya. Okay? Tingnan natin, Gawa, chapter 2. Sa mga Gawa, chapter 2, verse 38.
Okay, basahin natin, verse 38, 3 to 1. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? So, una, magsisi. Okay? Pangalawa, magpabautismo. Pero hindi sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Alam natin na ito'y seremonya lamang na pagpapahayag na tayo po'y namatay na kasama ni Kristo at muling nabuhay bilang isang bagong nilalang. Okay? So, ito po'y, ang ibig sabihin po nito ay yung pagsampalataya doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. So, anong kasunod? Kalakip nung kapatawaran ng mga kasalanan ay yung pong pag-aaring ganap. At kasunod nito, sabi rito, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Ang pagdating ng Holy Spirit sa bawat mananampalataya ay kalakip na biyaya ng kaligtasan. Dahil hindi darating kailanman at sa kanino man ang Holy Spirit sa kanila na hindi naligtas. Hindi darating sa kanila na hindi sumampalataya. Okay? Ito ay isang biyaya, isa pang biyaya ng kaligtasan. Bakit? Kasi yung Holy Spirit, ito yung Espiritu ng Diyos. Ito yung Espiritu ng Diyos na dumating sa atin sa bawat mananampalataya. Sabi sa 1 Korinto 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Diba? Sumasa atin yung Espiritu ng Diyos. Okay? Ito po yung kalagayan na silang mga naligtas at inaring ganap ay naging mga anak ng Diyos. Diba? Ang Diyos bilang spiritual na Ama, ang kanyang Espiritu ay sumaatin sa pamamagitan ng kaligtasan. Diba? Ipinangako sa atin yung Holy Spirit. Ito na po yung punto na tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi sa Roma 8:15, tingnan din natin. Romans 8:15, sorry. Okay, basahin din natin. 3 to 1. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukup, at dahil dito'y tumatawag tayo, Aba. Okay? So, pagkukup, ibig sabihin pag-ampon. Di ba? Pagkukup, ibig sabihin pag-ampon, ibig sabihin pagtuturing na anak. Okay? So, tinanggap natin ang espiritu ng pagkukup, itinuring tayong mga anak. Dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Kaya nang mapatawad ang ating mga kasalanan, tayo'y naligtas. At sa pamamagitan nito, tayo ay itinuring ng Diyos na matuwid, inaring ganap. At ayon sa pangako, dumating sa atin ang Holy Spirit na siyang Espiritu ng Diyos Ama, sumaatin. Sa pamamagitan nito, pinatutuhanan ng Holy Spirit sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Di ba? Verse 16, sabi diyan, ang Espiritu mismo nagpapatotoo kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya tayong mga inaring ganap, ito ay higit sa napatawad. Tama? Napatawad tayo, mas higit yung pag-aaring ganap. Ngayon, ang pagiging anak ng Diyos ay higit kaysa inaring ganap. Di po ba? O, maaring malinis ka pero hindi ka anak. Tama po? O, ibig sabihin tayo na tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan at naging matuwid sa harapan ng Diyos, higit pa riyan, itinuring tayong mga anak. Di po ba? Biyaya na sundan pa ng ibang biyaya. Okay? Kaya nga, sa pamamagitan nito, makikita natin yung sagana, multiple grace, di ba, ng Panginoon doon sa kaligtasan. Okay? So, naging matuwid tayo
sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Inaring ganap kahit na nagkakasala ay sa tingin ng Diyos matuwid at dumating sa itinuring ng mga anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naging mga anak. Kaya ngayon bilang mga anak ng Diyos, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Okay? Ang mga magulang nakikinig sa mga request, sa mga kahilingan ng kanilang mga anak. Diba? So yung mga magulang, kapag nanghingi ba yung mga anak, ibinibigay natin? Siyempre, hindi lahat. Opo, hindi lahat. Diba? Kasi, titingnan mo, susuriin mo, kung makakabuti ito sa kanya o hindi. So, gayon din naman sa Diyos. Okay? Ganon din po sa Diyos. Tinitingnan niya, sinusuri niya rin kung ano yung mga bagay na makakabuti sa atin or makakasama. At ayon dito, ipinagkakaloob niya sa atin. Okay? Sabi sa Santiago chapter 4 verse 3, kayo humihingi at di tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Nalalaman ng Diyos ang lahat. Nalalaman niya kung ano ang makakabuti at makakasama sa atin. Kung hindi natin natatanggap, maaring ito'y makasama sa atin. Okay? So, bakit makakasama? Sa tingin ko, makakabuti sa akin. Di ba? So, minsan, siyempre, nananalangin tayo para sa ikabubuti. Pero hindi natin alam, baka sa ikabubuti lamang ng ating laman. Tama po? Baka mai-sacrifice naman yung ating espiritu. Di po ba? So, sa ganung paraan, maaring hindi nga talaga natin ito matanggap. Di po ba? Kaya, may mga panalangin na sinasagot ang Panginoon at may mga panalangin na hindi, kung ito'y makakasama sa atin. Gaya sa bata, di po ba? Yung bata, kapag nanghingi ng malaking halaga, hindi pa yun karapat-dapat. Hindi pa niya alam ito gamitin. Di po ba? So, bibigyan lang natin siya ayon dun sa kanyang kakayahan. Ganon din po ang Diyos. Okay? Kaya, makikita natin ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Tayo na karapat-dapat sa kahatulan ng impyerno ay kinahabagan at inibig ng Diyos. Pinatawad sa lahat nating mga kasalanan. Okay? Higit pa riyan. Ano yun? Inahari tayong ganap, itinuring na matuwid, itinuring tayong hindi nagkakasala, kaya kailanman hindi darating sa hatol ng kasalanan. At higit pa riyan, ginawa tayong mga anak sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi lamang napatawad, naging matuwid, kundi tinanggap natin ang saganang biyaya ng Diyos, okay? Yung kanyang patnubay, gabay, proteksyon, pagtustos, bilang isang ama sa atin na kanyang mga anak. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ano ngayon ang tugon natin dito? Siyempre po, ang pasalamatan at luwalhatiin ang Panginoon. Diba? Anong sabi? Diyan. Opo, diba? Anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano nga ba? Ano nga ba isusukli natin? Ano po? Yun. Opo. Di po ba? Hindi tayo mamamatay. Mabubuhay tayo para sa Panginoon at ihahayag, isasalaysay ang kanyang ginawa. Okay? Ano ibig sabihin nito? Sa ating buhay, hindi lamang po yung evangelism. Opo. Okay? Yun yung layunin natin. Pero maging sa ating buhay, isalaysay natin, ipakita natin sa maraming tao yung pong biyaya na ginawa ng Diyos sa atin. Sabihin, magkaroon tayo ng maayos na Christian life, hindi lamang sa church, maging sa labas ng church. Okay? Mabuhay tayo para sa Panginoon at sa pamumuhay natin, mahayag ang mga gawa ng Panginoon, magliwanag tayo at ipahayag ang Ebanghelyo. Kagaya po next week, okay? November 10 to 14, meron po yata kayong District 3 Bible Seminar. So, bilang pasasalamat at pagbibigay luwalhati sa Panginoon, makibahagi po ang bawat isa. Sa sakripisyo, sa lahat po, sa pananalangin, at maging sa mga
gawain. Magkaisa po tayo. Okay? Maraming salamat. Hanggang dito po tayong lahat ay yumuko at manalangin. Banal naming Amang Diyos, salamat po sa biyaya ng iyong salita. Kami, Panginoon, na karapat-dapat sa hatol ng kasalanan, ay iniligtas mo sa pamamagitan ng iyong habag at pag-ibig. Panginoon, para sa amin, ito po'y napakadakila. Subalit hindi po natatapos diyan ang biyaya mo. Dahil nalalaman mong kami ay nasa makalamang katawan pa rin at patuloy pa rin makakagawa ng kasalanan. Kaya kalakip ng kapatawaran ng kasalanan, inari mo kaming ganap at itinuring na matuwid. Salamat po. Bagamat nakakagawa kami ng kasalanan, wala na po kaming alalahanin patungkol sa hatol nito. Dahil kami sa iyong harapan ay mga matuwid. Salamat po. Higit pa riyan, dumating sa amin ang iyong Espiritu, ang banal na Espiritu, na siyang pumapatnubay sa amin upang makalakad kami ng matuwid sa iyong harapan. At sa pamamagitan nito, tinaglay namin ang kalwalhatian ng iyong anak. Itinuring mo rin po kami na iyong mga anak, kung saan kami ay iniingatan mo, pinapatnubayan mo, ginagabayan mo, tinuturuan mo at sinasanay mo. Salamat, Panginoon. Nalalaman namin hindi kami sapat at karapat-dapat sa lahat ng biyayang ito. Subalit ang lahat ng ito, Panginoon, ay malaya mong ipinagkaloob sa amin. Lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig. Kaya, Panginoon, sa aming puso't isip, naway magawa naming pasalamatan ka. Mabigyan ka ng kalwalhatian sa aming pamumuhay na nagbibigay ng lugod sa iyo. Tulungan mo po ang Castillejos Church na patuloy na maisagawa ang iyong layunin, hindi lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo, kundi maging liwanag sa sanlibutan. Panginoon, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.